So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So meron na naman hong nilabas na video itong si Ka Eric na kung saan sinisingil ho si Pangulong PBBM sa ginawang pagtulong ho ng SMNI Network sa kanyang pagkandidatura noong panahon ng eleksyon. Yan tayong mga Pilipino utang na loob na once na nakagawa ka ng kabutihan, kailangan palang merong kapalit. So, dapat sana, nung tumatakbo pa lamang ho, si Pangulong PBBM bilang isang presidente ng bansang Pilipinas, nung hindi pa siya nananalo, dapat sinabi nyo na kapag nanalo siya, ay bibigyan din kayo ng granted. Diba? Na kapag nanalo siya, tutulungan din kayo. Ano yun? Gumagawa kayo ng violation tapos exempted kayo sa batas? Nakakaloka tong mga taong to, no? Tsaka nag-benefits din naman kayo sa ating Pangulo. Nagkaroon kayo ng engagement. Diba? Nakilala yung name ng SMNI dahil kay Pangulong PBBM. Actually, madami hong mga vloggers, madami mga TikTokers ang sumusuporta sa kandidatura ni Pangulong PBBM at nagkaroon kayo ng engagement nung binigyan nyo ho ng espasyo si Pangulong PBBM na magsalita dyan sa SMNI. Nakapag-benefits din kayo. Huwag tayong magplastikan dito. Anyway, ito na nga guys, sinisingil ho ni Ka Eric, itong si Pangulong PBBM, ng pagtulong ho ng SMNI sa kanya. Kagaya din ho nitong, yung retired PMA class na si Clemente, na sinisisi niya si Pangulong PBBM na wala daw kakwenta-kwenta, nilibing daw ho ng mga Duterte, yung tatay niya, so hindi daw ho marunong magtanaw ng utang na loob. Where in fact, itong ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte is part of his campaign. Kailangan niya yun kasi madaming mga loyalista ang bumoto kay Duterte nung panahon ng 2016 election. Nakapag-benefit siya sa mga loyalista, tapos sasabihin walang utang na loob. Ang daming loyalista, sumuporta din sa kanya si Amy Marcos. So ano yung pinuputak ng butchi nyo dyan? Anyway, ito yung video ni Ka Eric. Sabay-sabay tayong manggigil. Panood ko sa inyo. Pasensya na guys kung naka-face mask ako ngayon ha. Huwag kayo sanang mabothered kasi meron ho akong ginawang Bartolina sa pagmumuka ko. Kaya naka-ano muna tayo ngayon, naka-takip. So, parang nagko-quarantine si Mima ngayon. Anyway, ito yung video guys. Hindi po may tatanggi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na noong panahon ng eleksyon sa 2022, ang lahat ng media ay hindi siguradong mananalo siya dahil Marcos siya. Yeah. Kaya hindi tumaya sa kanya. At binababoy siya kasi Marcos siya. Ang ginamit sa kanya, hindi nakapagtapos, walang peke ang diploma, anak ng diktador, at may maraming mga ipaliwanag na mga buwis na dinadaya ng pamilya at ill-gotten wealth. Lahat ng yan ay hindi po binigyan ng mabigat na halaga ng SMNI because we believe there is an innate goodness to the person of Bongbong Marcos Jr. to prove themselves that they deserve to be redeemed for the excesses and grossly unfair historical judgment na ipinasa sa kanila ng mga dilawan at mga oportunistang politiko na nakipagsabwatan sa mga komunistang terorista during the time of his father's reign in government. So nagbigay ng napakalaking liberal treatment ang SMNI sa kanya. And lo and behold, ang lahat ng atake at pagpapahiya at pangbabastos at pangbabalahura sa pagkatao ni Bongbong Marcos at ng kanyang pamilya, hindi naman siya ipinagtanggol ng SMNI but he was given a very, very good projection of himself to prove that he is capable, competent, and worthy to become a president. Yun ang binabanggit ni Ma'am Lorraine. Sa debate series, talagang siya ay nagtingning at naging isang malinaw na contrast doon sa malinaw na bingatibo at politics of vendetta ni Leni Robredo na nakikipagsabwatan pa sa CPP, NPA, NDF at ngayon ay binibindisyon na naman ng kanyang pinsan at mukhang dumudugtong na papunta sa kanila kay Bongbong Marcos at pati sa kanyang pamilya para mapagtagpan ang mga krimen nila. Bakit napunta tayo dito? Bakit uniteam ang bitbit ng SMNI? Sinuportahan ng lahat ng ito. Bakit po inatake ang SMNI? Yan. Nagtanong si Ka Eric, bakit daw ho inatake ang SMNI? Actually, this is not an attack.
kung may violation kayong ginawa, you are not exempted to our laws. Kagaya ng sinabi ko sa inyo guys, no one is above the law. Just like what happened to the ABS-CBN na nag-close yung kanilang franchise because there are so many violations that they are violated. So, you know, hindi kayo pwedeng maging exempted sa batas dahil lang sa mayroon utang na loob itong si Pangulong PBBM sa inyo. Hindi po yun ganun. Lilinawin ko. Meron kayong ginawang violation. Kaya kayo, you know, nasuspend yung laban kasama ang bayan at yung gikan sa masa na show, na 2 show ng SMNI for 14 days ng MTRCB. At for 15 days na suspend all the operation ng NTC dahil nga meron kayong nilabag na batas. And okay, doon tayo sa utang na loob na yun yung sinasabi ni Ka Eric. Nag-benefits din naman kayo kay Pangulong PBBM. Sumikat yung pangalan, nagkaroon kayo ng engagement, nagkaroon kayo ng madaming viewers, nagkaroon kayo ng madaming taga-suporta. Na kahit yung ginagawa nyo ay panre-ride tag, nagkaroon kayo ng malinis na pangalan dahil ho kay Pangulong PBBM. You know, madaming mga vloggers ang sumusuporta, madaming mga TikTokers ang sumusuporta kahit hindi pa ho sinusuportahan ng SMNI si Pangulong PBBM. You know, hinihingal si Mima kasi naka-face mask ako guys. So, wag niyong sabihin na binigyan nyo ng platform or binigyan nyo ng spasyo si Pangulong PBBM dyan sa inyo. Bagkus kayo din, nakapag-benefits din kayo sa tao. Diba? Am I right? Muna nakakaloka. Parang kagaya lang din kayo nitong ano na to eh. Napanood nyo na ba tong video na to? Yung retired generals na tinawag na walang hiya si Pangulong PBBM kasi ginagalaw daw ho ni Pangulong PBBM itong mga Duterte. Wala daw tong hiya si Pangulong PBBM dahil pinalibing ng mga Duterte yung ama niya. So, panoodin nyo tong video ha. Ano ba tingin ko sa'yo? Wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry ha. Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko. Yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing ng ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka yan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan mo. Traitor yun eh. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. Nagkaroon na issue yan. Natatanda ko pa, nag-post ako sa Facebook eh. Na kung ayaw niya ipalibing yung tatay ni Marcos, ng mga Marcos, si President Marcos, yung slot ko sa libingan ng bayani, bayani man ako, yung slot ko sa... Anyway, yun na nga, di ba? Nagsisingilan na ng utang na loob. Okay, first things first, kagaya na sinabi ko sa inyo, hindi nga pwede kayong maging exempted sa batas. Law is law and no one is above the law. Meron kayong ginawang mali, kahit gaano pa man kayo kalaki, hindi yun magiging reason para maging exempted kayo sa batas. Unang-una sa SMNI, nagmumura si Digong sa gikan sa masa. Tama ba yun? Nagmumura siya, marami mga batang nakakapanood na dapat sana sinisensored, pero hindi nyo sinisensored. Alam nyo may mali sa ownership. Diba? Tapos ngayon tatanungin nyo na bakit walang nagsasalita or walang tumitindig sa SMNI. Pangalawa naman dito, yung mga broadcaster hindi humiyembro ng KBP. Kaya hindi sila oriented at the same time, wala silang sinusunod na code of ethics. You know what? Diba, bukod sa ownership, nagmumura, ang dami ba nilang ginawang violation. So, hindi ba sapat na rason yun para bigyan ng leksyon ng SMNI bukod sa nagpakalap ng fake news? Nakakaloka. Hindi tama yun. Diba? Nagpuputukan na dito kasi malapit na yung New Year. Anyway, nanggigigil lang ako dito kay Ka Eric. Naniningil ng utang na loob. Wherein fa, kapag tumulong ka, with the heart sana. Diba? Hindi yung tumulong ka dahil meron kang hinihinging kapalit. Kung ganun lang din naman pala, sana hindi nyo na lang tinulungan ng tao. Diba? Yan yung masakit sa ating mga Pilipino eh. Kahit bayad na, or kahit, you know, yung utang na loob na yan, kahit nabayaran mo na ng ilang beses, hindi pa rin mawawala yung utang na loob. Kumbaga pinapalabas nyo
ng SMNI ang nakapagpanalo kay Pangulong PBBM. Where in fact, hindi naman lahat abot ang social media ng SMNI. Madami mga vloggers ang nakakapanood kay Pangulong PBBM just because of TikTok, YouTube, Facebook na mga nagtatanggol sa kanya. Nakakaloka itong mga ano na to. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mimalisyon at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.